May bisita tayo. Yung kumari ko na galing Capiz. Magbabakasyon ng ilang araw dito. May aasikasuhin daw ng mga papeles. Ewan ko kung guni-guni ko lang ha, pero nakita ko yung mata niya sa dilim. Parang mata ng pusa. Nako, kabango naman ng batang ng sinangag. Napakasarap kainin ito. Isa sa pinakakilalang ugali nating mga Pinoy, ang pagiging magiliw sa pagtanggap ng bisita. Filipino hospitality, ika nga. Yung pag may mga kaanak o mga kaibigan na makikitulog, lalo na kung galing sa malayo, tayo ang matutulog sa banig at sila ang ipupwesto natin sa mas komportableng higaan. Yung almusal pa lang, parang fiesta na sa lamesa. Kung nagbago man ang panahon at ang mga bagay-bagay, ang ugali nating ito ang palagay kong hindi nagbabago. Pero paano pala kung ang mga bumibisita sa atin, hindi lang pagdalaw ang pakay? Paano kung ang magiliw na pagtanggap, lagim at kababalaghan pala ang kapalit? Magandang araw sa iyo, Miss Esperanza. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang kakaiba naming bisita. Isang bisitang nagpabaliktad ng buhay naming mag-asawa. At hanggang ngayon, pinipilit pa naming ayusin at bumawi mula sa naidulot sa amin ng bisitang ito. Tawagin niyo na lang akong Marco. At ito na nga ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Anong... Ay, alauna pa lang pala. Ay, ano ba yun? Ibon ba yun? Gabi na. Oh, parang ibang klaseng ibon yun ah. Saka, ba't nasa bintana namin? Teka nga. Uy, Marco. Uy, ano? Bumangon ka muna sandali. May kung anong ibon dun sa bintana eh. Pabalik-balik lang. Sus, ibon? Gabi na. Hindi ibon yun, baka paniki lang yun. Hayaan mo lang yun. Hindi. Parang iba eh. Uy, Marco. Wala yun. Hayaan mo na yun, matulog ka pa. Madilim pa eh. Marco naman eh. Ano ba? Sabi kong bumangon ka eh. Ha? Ano ba? Nasaan? Nasaan yan? Lintik na ibon yan. Sabi ko nga, babangon na nga eh. Ito na nga eh. Teka lang. Ariko! Teka nga, Ariko. Diyos ko po. Titignan ko. Sakit. Aray. Kanina pa yun eh. Nung sumilip ako sa bintana, lumayo. Parang napunta dun sa kapitbahay. Pero parang bumalik ulit dito sa atin. Sandali, lalabas ako ah. Diyan ka na lang. Alauna ng madaling araw. Pinabangon ako ng asawa kong si Joy. May kung anong tunog raw ng kakaibang ibon. Kahit halos wala pa sa ulirat, bumangon ako dahil sa bulyaw ni Joy. Pupungas-pungas akong sumisilip sa mga bintana. Oh, ano? May nakita ka? Wala pa. Sandali lang ah. Kasi naman wala naman yun eh. Ano? May binubulong ka ba? Ha? Hindi, wala. Sabi ko, hahanapin ko hanggang sa may makita ako. Hanapin ko pa rin kahit wala akong makita. Ay. Wala talaga eh. Puro lang pusa yung mga nakita ko tapos doon sa gilid ng bahay nila Badong may sumisindi lang ng damo. Sigurado ka? Kasi... Ay... ano ba talaga yun? Sabi mo ibon eh. Baka nga kwago, mga ganun.
O yung iba pang ibon na sa gabi lang lumalabas? Imposibleng kwago yun eh. Hindi ganun yung tunog nun. Parang butiking malaki. Ano? Hindi pala ibon eh. Butiking malaki pala eh. Baka nga butiki yun. Butiking kumain ng ibon. Nagpapatawa ka? Niloloko mo ko? Hindi. Kagalit ka naman agad eh. Baka nga ibon talaga kaso di lang natin makita. Makakalipad kasi agad yun eh. Ay, sige na nga. Tama na. Matulog na lang tayo. Pero iba yung pakiramdam ko eh. Pero hindi nga siguro natin makikita yun. Matutulog na? Akala ko gusto mo makakita ng ibon. Matulog ka na. Hindi yan ibon no. Pugo lang yan. Grabe ka naman sa pugo. Ay, nako. Sige na, matulog ka na. Good morning. May kalahating oras din akong tumitingin sa paligid. Hindi ko na lang binigyan ng malaking pansin. Pero may nakita nga akong kakaiba sa labas ng bahay. Parang may babaeng nakatalungko sa gilid ng puno sa labas ng bakuran namin. Wala tong kagalaw-galaw. Nasulyapan ko lang ito, pero nawala rin nung balikan ko ng tanaw. Ramdam kong kinakabahan si Joy, kaya hindi ko na rin binanggit yon. Ang bango ha. Ano yan? Uy, teka. Pagtimpla kita ng kape. Sinangag to. Nilagyan ko ng mixed BGs. Ano? Anong mixed BGs? Yun lang, di mo pa alam, di gulay. Tungek, veggies yun. Ito naman, alam ko yun. Ito na. Oh, magkape ka muna. Iyahain ko na to ha. Nasaan ba yung uniform ko? Hindi ko mahanap eh. Wow, pati kape. Iba yung amoy ah. Yung polo mo, nasa kabilang cabinet. Inayos ko kasi yung isa eh. Oo nga pala. Pinaglunggaan nga pala ng ipis yun, no? O ito, pritong saging. Sorry, medyo nasunog yung tuyo. But I'm giving my heart to you naman eh, so masarap pa rin yung tuyo. Ay, ang aga-aga. Kumain ka na lang. Saka yan, pritong ibon. Nahuli ko na kagabi. Sige, wag mo akong tantanan sa ibon na yan ha. Sorry na. Alam mo bang halos alas 5 na ako nakatulog? Mayat maya akong naririnig yan eh. Di mo kasi hinanap? Hinanap ko naman kaso talagang mahirap makita yun. Ako nga rin, inaantok pa eh. So sinasabi mong pinuyat kita? Hindi. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Kabango naman yan. Sinangag ba yan? Nay, almusal ho. Niluto po ni Marco. Maupo ka na dyan, Nay. Ako na maghain. Ay nako, ako na. Kumain ka't papasok ka pa. Ay, kasarap ng amoy. Kasoy, muntik masunog ang tuyo ah. Sinadya ho niya yan. Ba't ko naman susunugin? Ito naman. Alalayan mo kasi yung apoy pag tuyo ang niluluto mo. Ay, siya nga pala. May bisita tayo. Yung kumari ko na galing Capiz. Magbabakasyon ng ilang araw dito. May aasikasuhin daw ng mga papeles. Ho? Sino ho? Si Tita Bobot po ba? Nung huling nagpunta dito yun, puro inamang ginawa eh. Yung sumuka dun sa kanto, tapos natulog sa damuhan? Oo, yun nga. Ay nako, kabuisit nga nung si Bobot. Pero hindi yon. Si Beng, yung taga-Capiz na kumari ko. Yung ninang mo. Di ko pa ho nakikita yun eh. Ninang ko pala. Ay oo. Paano nakapangasawa siya pagkatapos ng binyag mo. Ngayon, magkikita na kayo. Day off mo bukas, di ba? Pakilinis naman itong kabilang bahay. Sige ho, Nay. Kami na ho yung bahala doon. Sige. Salamat. Siya, ako'y mamamalengke muna. Kalahating araw lang ako magbubukas ng karinderya at baka silipin ko na mamayang hapon yung bahay dyan. Kinabukasan, maaga kaming nagsimula ni Joy na maglinis sa kabilang bahay. May ninang pala ako na nasa malayo. Karamihan kasi sa mga ninang ko, mga kaibigan lang ni nanay
na malapit lang sa amin. Medyo na-excite ako sa totoo lang, pero napapaisip din. Lahat kasi ng mga kaibigan ni nanay na bumibisita, gulo ang dala. Kulang tayo ng timba saka ang ikli ng pang-agiw. Ako na mag-aagiw, mas mahaba ako eh. Tapos manghiram na lang din ako ng timba kila Pako. Ano naman kayang idudulot ng bisita ni nanay? Ninang mo pala eh. Buti wala pang nakaupa dito. Sakto to sa bisita. Oo nga eh, yung isang bisita ni nanay, yung inaanak naman niya. Yung tumira sa atin, gagong yun, binubusuhan ka pa eh. Nako, sira ulo yun eh. E di binuhusan ko naman siya ng kumukulong tubig. Lapno siya eh. Grabe ka talaga no, Amazon eh. Hoy, gusto mong balian kita? Hindi. Ito naman, ibig kong sabihin, ang tapang mo. Matapang talaga, kaya subukan mo lang magloko. Naku, talagang magloloko ko. Ano? Gago ka. Kasi, lokong-loko ko sa'yo eh. Kaya magpapaloko pa ako sa'yo. Ayaw mo nun? Talagang di mo titigilan yung mga hirit mo, no? Kunwari ka pa, kilig na kilig ka naman dyan. Pero matapang ka nga, ako pa rin ang batas. Pero ako ang tagapagpatupad. Galing mo rin eh, no? Teka, kukunin ko pala yung map. Naglabas ng mga tambak. Naglipat ng mga upuan at mahihigaan. Nag-agyo, naglampaso at lahat na. Pagod na pagod kami ni Joy. Pero kinulang pa rin ang maghapong yun para malinis ng buo ang bahay na tutulugan ng bisita ni nanay. Kinagabihan, lagpak kaming pareho dahil sa pagod sa maghapong paglilinis. Pero bubulabugin ako ng isang di maipaliwanag na panaginip. Ha? Bakit? Ano? Bakit ba? Sino ba yan? Anong? May tao sa bintana? Sino ka? Bakit ba? Wag! Wag si Joy! Umalis ka! Halimaw! Mula sa bintana, nakarinig ako ng magkakasunod na mahihinang paswit. Nang lingunin ko to, isang babae sa dilim ang tumambad sa akin. Tinatanong ko siya, pero nakatitig lang ito sa akin. Maya-maya, nakita kong lumawit sa bibig nito ang dila niya na unti-unti namang humaba. Nanlisik din ang nagliliyab niyang mga mata. Napasigaw na ako noon. Wag! Joy! Wag si Joy! Hindi! Ano bang? Uy, Marco! Uy, gumising ka! Marco! Binabangungot ka, Marco! Ano? Ano ba? Ano yun? Panaginip? Panaginip pala! Ano? Pawis na pawis ka, oh. Teka nga, ano ba kasi yun? Hindi. Wala naman. Wala yun. Binabangungot nga lang. Inom lang ako ng tubig. Mabuti at ginising ako ni Joy. Pagbangon ko, lumalagabog ang dibdib ko sa nerbiyos. Agad akong nagbanyo at uminom na rin ng tubig sa kusina. Nang pabalik na ako sa kwarto, ewan ko ba kung guni-guni lang, pero nasulyapan ko ulit ang imahe ng babaeng nakasilip sa bintana sa sala. Muntik akong mapasigaw, pero tumakbo na lang ako sa kwarto. Niyakap ko na lang si Joy. Pero halos hindi na ako nakatulog dahil pakiramdam ko may nakatingin sa amin. Kinaumagahan, ginising kami ng rambulan sa bahay. Walang hiya ka! Hayop ka! 2 araw kang hindi umuwi! Kaninong punda ka nagsuot? Nagtampisaw ka na naman, demonyo ka! Ano ba? Hoy, tama na! Aray ko!
Nakaka-anim na plato ka na sa akin, Sendang ha. Tigilan mo na yan. Hindi kita titigilan hanggat hindi nababasag ang mukha mo, animal ka! Napakagago mo! Oh, Nay, tama na yan. Uy, Nay, sandali lang. Huwag yung TV, binili namin yan eh. Ito na lang. Ah, akin na. Ihahambalos ko sa ulo ng ama mo. O sige, ano ka ngayon? Nay, tama na ho yan. Huwag yan, Nay. Binili ni Joy yan. Ito na lang. Bibiyakin ko sa ulo mo tong rice cooker. Ilang beses ko bang sasabihin? Sinamahan ko sa ospital si Paring Dado. Ano ba? Ospital? Sinong ginagago mo? May nakakita sa inyo doon sa bahay nung haliparot na magsasaging na yon. Ihahampas ko sa'yo tong... Huwag yan, Nay. Hinulugan ko pa yan. Ito na lang. Akin na yan. Akin na. Kahit maubos ang gamit natin, kahit bubong na lang ang matira, ihahataw ko lahat sa'yo. Huminahon ka nga. Chismis lang yon. Sa akin ka maniwala. Tay, umalis na ho muna kayo. Kasi ho, malapit nang maubos yung mga gamit natin eh. Sige na ho, Tay. Nay, huwag yan. Kakatapos lang hulugan yan. Ito na lang. Akin na nga yan. Anong chismis? Higit 10 beses na kitang nahuhuli. Yung isang beses, yung nagtitinda ng tsinelas, nakaangkas pa sa tricycle mo. Eh syempre, pasahero ko. Eh may mga bata sa loob eh. Pasahero? Ay, pasahero bang sinasapinan pa yung likod mo, animal ka? Huwag yan, Nay. Regalo sa amin yan. Ito na lang. Ano ba, Marco? Huwag mo nang abutan. Ikaw ang hahampasin ko dyan eh. Hindi. Huwag. Ito naman. Umalis ka dito. Tay, sige na ho. Lumabas muna kayo. Nanay. Teka ho yung cellphone nyo. May tumatawag na oh. Baka ho, yan na yung kumarin yung darating. Nay, kumalma na ho kayo. Hayop ka! Lumayas ka na dito! Ay, hello? Hello, Beng! Ay, naku, Beng. Nariyan ka na ba? Nasa taxi? Sige. Sasalubungin na lang kita. Ay, oo. Ayos na rin titirhan mo. Kompleto ng gamit to. Makakapagpahinga ka. Ay, muntik na ang maubos yung gamit eh. Hoy, Marco, halika dito. Labas lang ako. Abangan ko si Ninang. Hoy, fumanda ka sa akin. Sigawan, batuhan, at nagkabasagan ng gamit. Nakasilip lahat ng kapitbahay. May mga hawak pang tasa ng kape. Madalas rin ang ganitong eksena sa bahay namin. Si tatay kasi, babaero, at lagi tong nahuhuli ni nanay. Kahit si Joy, nasanay na rin sa mga ganitong eksena nila ni nanay. Kahit tigasin at nakakatakot ang asawa ko, buti na lang, hindi naman siya ganito kabangis. Hoy kayo, anong tinitingin nyo? Tapos na yung shooting. Magsilayas na nga kayo dyan. Ngako, pagsasapakin ko talaga kayo dyan. Si Mang Kaloy, naka-D4 pa. Anong kala nyo dito? Sine? Layas, magsiuwi na kayo. Ay, Diyos ko po, daming kalat. Marco, tulungan mo ako dito. Ito na. Ay, teka. Joy, ikaw na munang bahala dyan. Sasalubungin ko lang si Mare. Ayaw pumasok ng taxi dito eh. Nay, ako na lang kaya. Ako na lang. Ligpitin nyo na lang to. Sige ho, Nay. Kami na hong bahala dito. Ay, susming bahay to. Oh, ikaw, saan ka galing? Bigla kang nawala Pagkatapos gerahin ni nanay si tatay, ako naman ang nakita ni Joy. Naligpit namin agad ang lahat ng kalat. Maya-maya pa, dumating na nga si Ninang Beng, ang kumare ni nanay. Ay, halika. Pasok lang. O sige. Wag mo nang hubarin yung sapatos mo. Ay, nako. Marco, pakibuhat nga ireng. Kumalma ka lang. Kaya ko naman to. Ganda naman ng bahay mo. Maluwang, maaliwalas. Ninang, mano nga po.
kaawaan ka ng Diyos. Ito na ba si Marco? Opo, si Marco po. Ang laki ko na po, no? Ay, oo nga. Sobrang laki. Ay nako, huli mong nakita yan. Nung bininyagan yan. Ngayon may asawa na. Joy, tara muna dito. Ito na. Naligo lang. Ay, hello po. Good morning po. Joy po. Mano po. Wow! Ay nako, kainam naman itong manugang mo. Kasarap na bata nito. Ho? Ay, susme, ang ibig kong sabihin, kaganda mong bata. Pasensya na, pagod lang sa biyahe. Nako, sinabi mo pa. Napakaganda. Manasabyanan. Tapos, masipag yan. Wala kang masasabi. Pati ugali. Walang kaproble-problema. Itong si Marco, siya ang problema ko. Sobra ka naman sa akin, Nay. Kaya ako nakapangasawa ng ganito kaganda kasi mabait ako. Mahilig po kasi ako sa hayop Kaya nagustuhan ko tong si Marco. Ay nako, iha. Pati ngipin, pati kulay ng labi at bibig. Napakaganda. Napakasariwang bata nito. Iha, ilang taon ka na ba? Magti-30 na ho next month. Nako, batang-bata pa. Saktong-sakto. Kalakasan at nasa rurok pa ang kalidad ng pagkababae. Ay nako, tuwang-tuwa ka rin sa manugang ko no? Kaganda nga naman kasi. Ninang, kumain na ho ba kayo? Tara po muna. Ay, oo nga pala. Nakaligtaan ko ng alukin ka. Naku, pasensya na. Halika, dito tayong maghuntaan sa lamesa. Nako, ikaw naman. Huwag mo kong masyadong iniintindi. Kapay ho ba, Ninang? Ay, tubig lang, iho. Pero maligamgam. Sinangag po, tita. Okay lang ho ba sa inyo? Ay, sige, iha. Nako, kabango naman ng batang ng sinangag. Napakasarap kainin ito. Lalo't matagal na akong hindi kumakain ng ganito kasarap. Ikaw ba, iha? Kumain ka na ba? Ako, hindi pa ako kumakain. Kakakain lang natin Ay nako, kaya pala ganyan kakalaki. Pero ikaw, iha, halika, dito ka sa tabi ko't kumain tayo. Dapat ang babae, kain ng kain, lalo ang gulay, para laging masarap ang laman. Kumusta palang biyahe mo? Na-traffic ka yata papunta dito no? Sa pagdating ni Ninang Beng, napakasaya ni nanay. Walang humpay na usisa, kwento at tawa. Si Ninang Beng naman, medyo tahimik na tao pala. Paggala-gala ang mga mata nito sa paligid. Pero madalas kay Joy ito nakatingin. Mahina rin ang boses nito. Pino ang kilos. Halata mong mas mataas ang antas ng buhay dahil sa balat at sa kung paano nito dalhin ang sarili. Ikaw bang nagluto nito, iha? Ay, Joy nga ba? Opo, ako po nagluluto ng almusal dito madalas. Di ba? Sabi ko sa'yo masipag yan. May kusa. Ayos pala no? Sinuwerte ka talaga sa manugang. Di gaya ng iba dyan. Palaging problema ang ugali ng manugang. Iha, gaano kayo kadalas? Yung kayo nitong si Marco. Ho? Pasensya na. Huwag mo na lang pansinin. Di ko lang kasi maiwasang hangaan ng balat mo. Yung kutis mo. Halata kasing bihira ka lang. Yun. Paano po bang... Nako, huwag mo nang pansinin, iha.
Ay, napakaganda mo talaga. Yung asawa mo ba? Si Marco, saan ba nagtatrabaho yon? Si Marco ho, bisor ho siya. Yung bintahan ho yata ng motor yun. Ah, maganda palang trabaho. Sana'y hindi pagod para nabibigyan ka pa ng oras sa gabi, ano? Ay nako, wala ring problema sa sipag yung inaanak mo. Pag linggo, extra pa yon. Tumatao sa photo booth nung pinsan niya. Si Mando nga pala, nasaan? Ay nako, wag mo nang hanapin yung wala. Nariyan lang yun sa labas. Mukhang masaya kayong mag-asawa. Joy, wala pa kayong balak mag-anak? Nako, medyo mahirap po kasi ang buhay eh. Kahit dalawa na ho yung trabaho ni Marco, parang kapos pa rin. Hindi pa ho talaga namin pinaplano eh. Nako, 30 ka na. Mahihirapan ka na pag nagkataon. Saka sayang yan. 30 hanggang 35 ang pinaka, alam mo na, yung init ng babae. Ho? Nako, ang dami niyo pong alam, tita. Sa 3 oras na kwentuhang yon, kinuwento sa akin ni Joy ang madalas na pangungulit sa kanya ni Ninang. Kung hindi tungkol sa pribadong aspekto naming mag-asawa, tungkol naman sa pagbubuntis ni Joy. Madalas rin itong purihin ang napakaganda raw na balat ng asawa ko. Ang weirdo ng ninang mo. Kasi okay naman sana. Talaga namang kino-compliment ng mga babae ang isa't isa. Pero grabe yung sa kanya eh. Sobrang puring-puri talaga ako eh. Talaga naman kasing maganda ka eh. Sabi nga ni nanay eh, ikaw ang pinakamaganda dito sa barangay eh. Pero weirdo nga na pati yung kung kailan at kung ilang beses tayo nag-aano ewan. Pero baka talagang ganun lang si Ninang. Siguro. Saka matanda na kasi no? Saka baka nga maraming karanasan. Ay, biglang grabe pagod. Ay nako, grabe yung pagod ko ngayong hapon. Ewan ko kung bakit. Wala naman akong ginagawa. Parang nanlalambot ako. Nako, ayos ka lang ba? May sakit ka kaya? Wala naman. Yung parang sobrang pagod ka lang. Parang naubos yung lakas. Ganun. Baka naman tulog lang yung kailangan ko. Hindi ako nakatulog kaninang tanghali eh. Talagang walang tayuan sa kwentuhan kanina. Oo nga. Sige muna, matulog ka na para makabawi ka rin. Ewan kung bakit. Pero napansin ko nga malamlam ang mata ni Joy nang dumating ako. Para nga siyang nanlalambot sa kilos niya. Masigla naman siya nang umalis ako noong umaga. Maaga ko siyang pinatulog. Pero nagising kami ng hating gabi dahil sa kung anong ingay sa bakuran. Ano ba yun? Grabe naman yata. Visit ng mga pusa yun. Anong meron? Ingay ng mga pusa ah. Oo nga eh. Sa bubungan pa natin nagrarambulan. Teka nga, hindi tayo makatulog nito eh. Ay naku. Nagkakagulo ang mga pusa. Para bang may kinakaladkad o may binabalibag na mga pusa. Dahil naiistorbo ang tulog namin, bumangon ako't lumabas ng bahay para bugawin ang mga pusang nagkakagulo. Nasaan ba yung mga yun? Wisit eh. Aga-aga ng pasok ko bukas eh. Pati si Joy naaabala. Ha? Ano yun? Ba't may tao? Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Pinuntahan ko ang gilid ng bahay kung saan nagkakagulo ang mga pusa. Binato ko pa sila, pero iba ang nakita kong gumalaw sa dilim. Sa bubungan, kitang-kita kong may taong nakahiga at bumangon. Nang sigawan ko ito, mabilis itong gumapang at tumayo.
Gagong to, may magnanakaw pa yata. Hoy, mga kapitbahay, may magnanakaw! Hoy! Babalian kita pag nahuli kita! Lumpo ka pagbaba mo, may magnanakaw! Hoy! Ano ba yon, Marco? Nay, may magnanakaw eh! Nasa bubong! Gisingin mo si tatay, dali! Ano? Nako, sabog na sabog sa kalasingan yung tatay mo. Wala tayong aasahan doon. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo kami! May magnanakaw! May tao sa bubong, pero hindi ko na makita. Nagising na rin si nanay. Nagsilabasan na ang mga kalalakihan sa kapitbahay. Iniikutan namin ang bakuran, pero wala talaga kaming makita. Panay ang flashlight ng mga tao, pero wala itong matanglawang kakaiba. Nandyan lang sa bubong yun eh! Wala naman ako narinig na lumundag pababa. Nandyan lang yun. Teka, kukuha ko ng hagdan. Cornerin natin to doon sa taas. Siguradong nakikipag-ikutan lang sa bubong ang magnanakaw. Kaya kumuha na ako ng hagdan. Isa sa mga lalaki ang umakyat. Habang nagsipwesto naman kami sa magkabilang gilid ng bahay para abangan ang tatalon pababa. Nang makaakyat ang isang kapitbahay, narinig na lang namin ang mga pagaspas ng pakpak. Natanaw namin ang may kalakihang ibon na lumipad. Nagpaputok ng airgun ang isang kasama namin. Tingin namin ay tinamaan ng ibon, pero tuluyan na tong nakalipad palayo. Buisit na yun! Anong nangyari? Ano ba yun? May magnanakaw nga ba? Oo, nasa bubong kaso nakatakas naman. Grabe nga eh. Ewan ba't di namin nahuli corner na dapat namin sa taas yun eh. Napaligiran namin yung bahay kaso wala eh. Pero nung una, mga pusa lang yung nagkakagulo ah. Oo nga, tapos nakita ko may tao sa bubong. Ay naku, puyat na naman tayo. Oo nga. O sige na, matulog ka na. Gagaya ka na maya-maya eh. Ako na lang babangon mamaya, matulog ka na lang dyan. Walang nangyari sa kaguluhan ng gabing yon. Hindi nahuli ang tao sa bubong. Pero ano kaya ang kinalaman ng ibon na nakita namin? At bakit may ganoong ibon doon? Kinaumagahan, kumpulan ang mga tao sa likod ng bakuran namin. Napuno din ng langaw. Ay nako po. Ay Diyos ko, ano ba yan? Abay 5 pusa agad yan. Nay, ano yan? Ba't nagkakagulo kayo dyan? Ay gagi, ano ba yan? Aga-aga. Abay, 5 pusa ireng, parang kinatay. Tapos, itinambak lang din sa kabilang pader natin. Napakalansa ng amoy niyan. Gagi, ano nangyari dyan? Warak-warak yung mga katawan eh. Ba't ganun yung itsura ng dalawa? Parang mga natuyot na. Ano ba yan? Ba't kayo nagkakagulo dyan? Mano ngang pumasok ka ron. Pagmumug ka muna. Amoy alak ka pa. Litik na. Ba't ganyan itsura ng mga pusa? Saka ba't dito tinapon yan? Teka. Di kaya may kinalaman yan dun sa tao sa bubong kagabi? Ano? Yung magnanakaw. Pinagpapapatay yung mga pusa. Ba't niya naman gagawin yon? Mare, may gulo ba? Naku tita, huwag na kayong lalabas dito, baka hindi kayo makapag-agahan. Ay nako, naabala patuloy ang pamamahinga mo. Wala ito. May mga namatay lang na mga pusa, pero nililigpit na. Babaldihan rin namin at nang. Nako, pasensya na talaga, Mare. Wala naman yun. Napasilip lang ako't narinig ko ngang nagkakagulo. Yung kagabi tita, wala ba kayong narinig? Kagabi? Ano ba yon? Ay nako, pasensya na tulog ako. Sa bagay, galing kasi kayo sa biyahe. May tao kasi na umakyat sa bubong. Naku po, magnanakaw ba yan? Anong nangyari? Wala naman hong nangyari, nakatakas pa nga ho eh.
Nako, nakakatakot naman pala. Pero butit walang napahamak. Pasensya ka na, Mare. Kadarating mo lang, tapos ganire kagulo. Lumipat ka nga pala rin sa bahay muna at mag-almusal tayo. Siguro, wag na muna. Mas gusto ko pang matulog eh. Parang mabigat pa yung katawan ko. Magme-merienda na lang ako mamaya. Oo nga naman. Magpahinga ka na lang muna. Bumawi ka ng tulog. Sabi ni Joy, buong araw na hindi lumabas si Ninang. Hindi rin to lumipat sa bahay namin para makipagkwentuhan kay nanay. Nung gabi, inutusan daw siya ni nanay na puntahan si Ninang para yayain sanang maghapunan. Tao po. Tita? Tita Beng? Tao po. Wala bang tao? Pero nandito sa labas yung sandals eh. Saka 3 sapatos pa nga to. Ano kaya to? Tulog? Pero maghapon siyang walang kagalaw-galaw dito sa bahay. Tita? Tita Beng? Baka raw po gusto niyong maghapunan sa amin sa bahay ni nanay. Bukas? Bakit hindi nakalak? Naku, Tita Beng? Dahil hindi nakalak, nabuksan ni Joy ang pinto. Sumilip siya sa bahay, pero wala siyang makita dahil walang kailaw-ilaw kahit mag-aalas 7 na. Dahil nag-aalala sa pintong nakabukas, pumasok na si Joy sa bahay. Nagbukas siya ng ilaw. Tumambad kay Joy ang mga gamit ni Ninang na nakakalat pa mula sa mga maleta nito. Grabe, hindi pa siya nakakapagligpit ah. Sa bagay, baka pagod pa sa biyahe niya kahapon. Uy, hala, ano to? Ba't may mga malalaking kandilang itim at pula? Saka, ano kaya itong mga botelyang to? May mga gumagalaw-galaw pa sa loob. Ano ba yan? Dahil nakakalat ang mga gamit, bahagya itong hinawi ni Joy para makaraan siya. Dito niya napansin ang mga kandilang itim. May mga botelya pa ng mga kung ano-anong likido o langis. Natanaw ni Joy ang pinto ng kwarto na nakaawang. Tinungo niya ito at sumilip siya. Bukas din yung kwarto. Ano ba naman to? Ay, kinakabahan na yata ako ah. Hala, si tita? Ba't ganun? Kahit madilim sa kwarto, pumapasok dito ang ilaw na binuksan ni Joy sa sala. Naaaninag niya si tita. Nakadapa, hubad, at may malaking sugat sa likuran. Ang dilim eh. Sugat nga ba yun? Ayos lang kaya si tita? Sino yan? Nako, Tita Beng, si Joy po. Pasensya na po, pumasok po ako. Kasi po... Oh, ikaw pala yan, iha. Akala ko kung sino na eh. Madilim na pala. Ay nako. Opo, mag-aalas 7 na po kasi. Sorry po ulit tita, pero pinapuntahan po kasi kayo sa akin ni nanay. Maghapunan daw po kayo sa amin. Pumasok na po ako kasi nag-alala po ako nung bukas yung pinto niyo doon. Hala, tita, ba't ang dami niyong... Ba't puro kayo balahibo ng... Ano ho ba yan? Wala ito. Hindi ito balahibo. Himulmul to nung... basta, himulmul ito nung nasira kong... yung kumot na nilabas ko sa maleta. Natastas pala. Yun pala ang naikumot ko. Naku, bakit ho?
Bakit ho kayo nakahubad? Baka ho magkasakit kayo. Saka, may sugat po yata kayo. Ay, oo nga. Yung nasa likod ko. Sugat ko yan bago pa ako bumiyahe paalis ng Capiz. Kaso, kagabing naliligo ako, nadakdak sa kwan ng pinto. Nanariwa ulit. Siya nga pala, pakisabi kay Mare na matutulog na lang muna ako. Saka may pagkain ako dito. Nagluto ako ng sopas. Yun na lang muna ang kakainin ko pag nagutom ako mamaya. Basta't magpapahinga na lang muna ako ngayon. Sige po. Mag-ingat na lang po kayo, tita. Pero, kaya niyo ho bang gamutin yung sugat niyo? Nasa likod ho kasi. Kaya ko naman. Kung pwede, iha, umalis ka na't hindi na magandang pakiramdam ko. Baka hindi ako makapagpigil. Masakmal kita. Nagugutom ako, iha. Ho? Anong... sige ho. Pasensya na ho. Sorry ho. Ang kalmado't maamong si tita. Nagbago ang tono't pananalita ayon kay Joy. Kaya tumakbo na siya palabas. Saka na lang din niya natanaw sa sahig ang mas marami pang balahibong nagkalat. Pagdating sa bahay, namumutla si Joy at nanlalaki ang mga mata. Kumain na tayo. Ano palang sabi ng tita mo? Ba't ganyan yung tsura mo? Ayos ka lang? Ayos lang ako. Sabi po ni tita, nagluto daw po siya ng sopas. Talagang magpapahinga na lang daw po muna siya ngayon. Parang ayos lang naman si tita. Inaantok lang. Ay nako, mukhang talagang napagod sa biyahe niya. Sige, magsikain na muna tayo. Itong kamatis sa kapatis. Natagtag yata talaga sa biyahe. Eroplano kasi. Tapos siguradong na traffic yun paglabas sa airport. Hoy, okay ka lang ba talaga? Oo nga. Kasi, basta, kumain na nga tayo. Mupo ka na. Ako na magsasandok sa'yo. Magtubig ka nga muna, namumutla ka pa yata eh. Pumasok nga ako kasi hindi nakalak. Ang dilim pa nga eh. Tapos, sabog yung mga gamit. Nakita ko tuloy yung mga... ano ba yun? Hindi ko alam eh. Basta yun. Bukod sa kandilang pula sa kaitim, may mga kung ano-anong agimat yata yun. Kaso, nakakatakot yung mga parang pendant. Mga hayop na may mga sungay yung palawit eh. May pendant pang mata. Tapos, kung ano-anong mga kakaibang gamot. Wala, grabe naman yung mga agimat. Pero taga-probinsya kasi si tita eh. Baka ganun talaga sa kanila, may mga agi-agimat pa sila doon. Nakakatakot naman yung itsura ng agimat niya. Parang satanista ba yun? Ay naku, ano ba yan? Uy, marinig ka naman. Kabilang pader lang yung bahay nun eh. Sorry na. Tapos yun nga, may mga parang mga gamot-gamot yata yun. Dinampot ko pa. Ang baho ng amoy, grabe. Nakakasuka. Parang may mga insekto pa sa loob nun eh. Ay nako. Sabi mo pumasok ka sa kwarto eh. May sugat nga ba? Ay, oo. Sumilip ako. Madilim din. Pero medyo naiilawan ng ilaw sa sala. Nakita ko. Hubad siya. Ganda nung puwet niya eh. Galing mo rin eh, no? Pero yung sugat sa likod niya, dun ako nagulat. Ba't may ganun siyang sugat? Parang hindi yun basta sugat eh. Maliit. Pero parang malalim. Saka parang sariwa pa. Ba't naman kaya magkakasugat ng ganun yun? Natanong mo ba kung anong nangyari doon? Nagkanda utal-utal na ako nung nakita ko yun eh. Pero sabi niya, sugat pa raw yun nung nasa Capiz siya. Tapos, nadakdak o nadikit lang daw sa kung saan. Pero ewan eh. Ang sariwa ng itsura eh. Tapos yun nga, biglang naiba yung pananalita. Parang, medyo binantaan ba naman ako? Oh, tuwang-tuwa nga yun sa'yo eh. Napaka-sweet nun sa'yo.
Nung dumating nga yun, parang ikaw na lang yung nakita eh. Selos nga ako eh. Ako yung inaanak, di man lang ako nabigyan ng aginaldo tapos ikaw lang yung pinapansin. Epal mo naman pala masyado eh, no? Ano ka, bata? Laki mo ng damulag eh. Tapos gusto mo pansinin ka pa ng ninang mo? Siyempre joke lang yun, to naman. Tapos yun, umalis daw ako. Kinilabutan ako nung sinabi niyang baka daw sakmalin niya ako. Nagugutom na raw siya. Tapos alam mo, ewan ko kung guni-guni ko lang ha, pero nakita ko yung mata niya sa dilim. Parang mata ng pusa. Yung para bang may baga, yung ganun. Tapos parang bumabagsik yung mukha niya eh. Tapos yun nga, ba't ang dami niyang parang balahibo yata yun? Sabi niya, himulmul nung nasirang kumot daw yun. Grabe naman. Sa kabuti hindi siya nagkandabahing dun ha. Grabe ah, dami mong nakita ah. Pati nga puwet nakita mo eh. Kita mo to? Sa dami ng kinuwento ko, yung puwet lang naalala mo. Ninang mo yun, huy! Sampalin kita dyan eh. Grabe ka naman. Di naman eh. Di ko rin ma-explain mga nakita mo eh. Medyo parang kakaiba nga. Pero ano bang malay natin? May mga sinabi naman siyang dahilan eh. Wala naman tayong choice kundi paniwalaan yun eh. Ay nako, ewan ko ba? Parang ayoko nang lumapit sa ninang mo eh. Ang weird niya talaga. Hindi lang weird. Ay, natakot talaga ako dun. Di naman kita masisi pero ano nga kaya yung sugat na yun no? Tapos yun nga, mula nang makita ko yung mata ni tita, para na akong balisa. Parang laging may nakabantay. Yun parang laging may nakatingin sa akin ngayon na ewan. Baka guni-guni mo lang yun. Sana nga. Pero ewan, nakaka-stress, grabe. Huwag ka magpaka-stress dyan. Baka makalbo ka pa niyan eh. Ikaw pa kakalbuhin ko eh. Parang hindi mo naman iniintindi yung mga sinasabi ko. Ay nako, sarap talagang putusan ito eh, no? Ay, makatulog na nga lang din. Ay, ano ba yan? Dapat kasi hindi na ako pumasok dun eh. Nung gabing yun, ramdam kong balisa si Joy. Kakaiba ang pamumutla niya. At kahit sa CR, nagpapasama pa siya pag umiihi siya. Nagtataka ako sa mga kinikilos niya. Pero wala naman akong magawa kundi obserbahan muna siya. Kinabukasan, wala pa rin sa kondisyon ang katawan ni Joy. Hoy, nagising ka rin. Tinanghali ka yata. Ito pala pandesal. Gumawa din ako ng palaman natin. Kain na. Kumain na kami ni nanay eh. Uy, bakit? Wala akong gana eh. Magkakape na lang siguro ako. Pero iced coffee para magising ako. Naku, ano ba nangyari? Di ka natulog no? Naramdaman ko eh, galaw ka ng galaw eh. Oo nga eh. Inanaginip ako. Ang sama nga ng panaginip ko eh. Ano ba napanaginipan mo? Napanaginipan mo bang kumupas ang kagapuhan ko? Naku, bangungot nga yan. Nek-nek mo. Ito naman, pagtimpla na nga kita ng kape tas ibubuhos ko sa'yo. Ano? Gusto mong... Hindi, joke lang naman. Ano nga ba yung napanaginipan mo? Dalawa pa nga yun eh. Yung una, magkatabi tayo sa higaan. Dun sa kama natin. Tapos, yumakap ka raw sa akin. Kaso, naramdaman ko. Nung hinihimas mo yung braso ko, sumasayad na raw yung kuko mo. Parang tumalim, saka humaba yung kuko mo. Di nasugatan ako. Grabe daw yung dugo. Bigla daw nabasa yung kama sa sobrang dami ng dugo. Di humarap ako sa'yo. Kaso, pagharap ko, babae na yung bumungad. Tapos, babaeng pangit yung mukha. Kulubot siya na may pangil tapos nalilisik yung mga mata. Tumalon daw ako pababa ng kama. Kaso, natapakan kita. Di nadapa ako. Tapos nakita kitang nakahiga. Puro ka raw dugo. Butas-butas yung katawan mo. Tapos yun, sumigaw ako
Tapos nagising na ako. Ito na yung kape mo. May paminta yan. Ano? Para magising ka. Boom! Gising! Ganon. Gusto mong bumsapok? Joke lang kasi. Wala yan. Ito naman, di mabiro eh. Pero, grabe naman yung napanaginipan mo. Ano ba pinanood mo bago ka matulog? Ikaw, pinapanood kitang matulog. Kaya ako nananaginip ng nakakatakot eh. Kita mo to. Kung ako nakita mo bago ka matulog, para isong mapapaniginipan mo, hindi ganun. Utot mong white. Ay, tapos, yun nga, may isa pa. Hanip, may sequel pa. O ano yung part 2? Nakatulog ulit ako. Kaso, may babae raw na pumapaswik dun sa bintana. Paglingon ko, humahaba na raw yung dila ng babae papunta sa akin. Napasigaw na ulit ako. Ano? Yan din yung panaginip ko nung isang gabi ah. Oh? Kailan yun? Kailan nga ba? Mga 2 weeks na yun eh. Ah, oo nga. Yung bigla kang nagsisigaw. Oo, yun nga. Ano kaya yan? Patay na nanaginip ng ganyan. Talo ka na. Ewan ko nga eh. Balisang-balisa ako nito mga nakaraan. Nag-aalala na ako sa iyo ah. Ganito na lang. Baka gusto mo munang magpunta sa nanay mo, sa mga pinsan mo. Kasi para maiba naman yung malanghap mo eh. Oo nga no. Sige, uwi muna ako sa amin bukas. Sorry ha, hindi kita maaasikaso pag alis mo. Saka pag uwi mo. Ayos lang, para naman sa iyo yun eh. Ilang araw na rin kitang napapansin eh. Kung di ka na nilalanta, balisa ka, o hindi mapakali. Sige na muna. Pero asikasuhin mo na lang ako ngayong gabi bago tayo matulog. Yan, dyan ka magaling. Nag-aalala na ako kay Joy. Dati, masigla siya, madaldal, palabiro. Pero nitong mga huling araw, matamlay siya, balisa at mainitin ng ulo. 1 linggo siyang nagbakasyon sa nanay niya. At sa araw-araw na wala siya, araw-araw din ang pagtatanong ni Ninang tungkol sa kanya, kung kailan siya babalik. At noong nakabalik na siya, balik na rin si Ninang sa pangungulit at kung ano-anong kawirdohang sinasabi nito kay Joy. Ito na ho yung kape niyo, tita. Sige ho, magtutupi pa po ako ng damit eh. Ay nako, halika muna rito. Maupo ka muna. Samahan mo muna kami ng nanay mo. Nako, nakatambak na ho yung ligpitin ko sa kwarto namin eh. Tapos may inuutos pa sa akin si Marco sa bayan. Gawin ko lang ho muna yun. Hindi pwede. Mamaya na yan. Nanghihina ako pag hindi kita nakikita. 1 linggo kang nawala. Ay nako iha, hinang-hina ako noon kung alam mo lang. Ho? Bakit naman ho? Biro lang iha, ikaw naman. Halika na muna dito. Saglit lang naman eh. O di ba? Talagang napakasipag niyang si Joy. Pero Joy, ikaw na muna ang makipagkwentuhan din sa tita mo. May ihahatid lang akong order doon sa kabilang kalye. Ho? Sige ho, Nay. Ingat ho kayo. Sa wakas, nasolo rin kita. Bakit naman ho? Wala naman. Pasensya ka na sa akin ha. Alam mo kasi, naaalala ko sa'yo yung anak kong namatay. 1 taon pa lang ang nakakaraan. Kaedad mo yon. Kamukhang kamukha mo rin yon. Nako, pasensya na po. Ay, ayos lang. Kumusta ka naman, iha? 1 linggo kang nawala. Dapat, mamayang gabi, mabango ka pagdating ng asawa mo. Ay, grabe naman ho. Oo nga, totoo. Siyempre, para makabuo na kayo. Ay, teka, hihilutin kita. Hihilutin? Bakit ho? Kasi iha, sa Capiz, nang hihilo talaga ako ng mga babae doon.
kumadro na rin ako. Nanghihilot ako para dumaloy lalo ang init sa katawan ng babae. Para lalong maakit ang mga kapareha nila. Halika sa bahay, iha. Nandun yung mga langis ko. O sige ho, pero saglit lang ho tayo ha. Oo, saglit lang to, iha. Kumbaga itutuno ko lang. Ikukondisyon ko lang, Ireng. Alam mo na, para mamayang gabi, kayo nang inaanak ko Alam mo na. Ano ho yan? Medyo... Ba't ganyan ho yung amoy? Hindi ka sanay, ano? Langis ito galing sa mga halaman sa bundok doon sa Kapis. Para talaga to sa katawan ng babae. Lalo na para sa mismong ari at balakang sa kapuson. Yun nga lang, iha. Hindi ka muna pwedeng maligo, ha? 2 araw kang hindi pwedeng maligo. Po, hindi ho kasi maganda ang amoy. Nako, pag yan ang naamoy ng inaanak ko, lalo na pagtungtong ng 8:00, hindi ka nabibitawan ng asawa mo. Ayon kay Joy, ayaw niyang makipagkwentuhan. Ayaw niyang sumunod o sumama kay tita. Pero hindi niya maintindihan kung paano siyang natatangay ni Ninang. Nakipagkwentuhan siya. Sumama siya sa bahay nito at nagpahilot pa nga siya gamit ang napakabahong langis. At gaya nga ng sabi ni Ninang, pagsapit ng 8:00 ng gabi, kahit pagod kaming dalawa, hindi kami nakatanggi sa tila paanyaya ng init ng isa't isa. Sa loob ng 1 linggo, wala kaming kontrol sa mga pagnanasa namin. Good morning, iha. Ay nako, lalong gumaganda ang balat mo. Lalo kang tumitingkad. Ibang-iba ang kinang ng kutis mo ngayon. Malapit na. Ho? Ano hong malapit na? Malapit ka nang mabuntis. Sige ho. May lalakarin pa ho kasi ako Ay, sumabay ka na sa akin. Nakatawag na ako ng tricycle. Halika na. Sige ho. Hindi na makatanggi si Joy kay Ninang. Parati niya tong gustong iwasan, pero tila naging sunod-sunuran siya dito. Parati rin siyang ipinagluluto nito ng mga kakaibang putahe. Mga putahe raw ng mga taga-Kapis, sabi ni Ninang. Kung ano-anong luto yon ng mga lamang loob ng baboy daw. Samantala, isang gabi, ang tahimik na barangay namin nagulantang ng kahindik-hindik at nakakapangilabot na pangyayari. Isang tatay ang naghuhuramentado sa harap ng bahay nila. Nagsisugod ang mga tanod at halos buong barangay dito. Tumambad ang isang buntis na nakahandusay sa kwarto. Warak ang tiyan nito. Wasak din ang bubungan sa kwarto nito. Indikasyon na may kung anong lumusot papasok at palabas dito. May aswang! May tiktik dito sa lugar natin. Kitang-kita nyo naman, sira yung bubong. Patay ang buntis. Nakakasigurado ako, tiktik ang may gawa nito. Abay, parang mabigat yan, Paloma. Paano kung magnanakaw lang? Paano kung siraulong adik lang ang may gawa niyan? Paano adik? Saka naman nakakita ng adik na panghaharvest ng sanggolang trip. Sige nga, Aling Sendang. At ngayon lang tayo nagkakagulo ng ganito. Hindi ba't may dayo ngayon dito sa atin? Tapos bigla ng may jaundice na todas? Ay nako, Aling Sendang ha? Saan niyo ba pinupulot yung kumare niyo? Hoy, kabayo ka. Magdahan-dahan ka ng pananalita mo riyan.
Abay namimintang ka na niyan. Mahirap naman yatang basta paniwalaan yung sinasabi mo, Paloma. Hoy, excuse me ha. Bago ang lahat, luma ang iba. It's Paloma. Say Paloma. Hindi Paloma, it's Paloma. Tandaan mo yan, baby boy. Yak, ang labo niyan, Paloma. Hoy, baby boy, Paloma, hindi Paloma. Pareho lang yun. Ikaw, Paloma. Paloma. Tigilan mo yung pagkakalat ng kung ano-anong chismis. Baka ikaw ang mabueltahan sa mga pinanggagagawa mo. Abat, ako pa talaga pinagbabantaan. Kayo nga itong may manugang na maganda eh. Yan ang isa sa mga punteriya ng mga tiktik na yan. Lalo na pag naku po, pag nagbuntis yan. Naku, ewan ko na lang sa inyo. Si Paloma, isang kabarangay namin na talagang kinaiinisa ng mga tao dahil sa madalas nitong pagpapasimula ng mga malisyosong balita. At ang lahat ng kinakalat nito, pinagmumulan rin ng mga away ng mga tao doon. Pero ang pangyayari ng gabing yon talagang nakakakilabot. Tama nga siya. Noon lang nangyari sa barangay namin na isang buntis ang pinaslang. Nakakaawa ang kalagayan ng katawan ng buntis. At ang sanggol nito ni hindi na nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Uy, paalis ka na pala. Ay, oo, tinanghali na nga ako eh. Sorry. Ewan ko ba kung ba't tinanghali rin ako ng gising. Hindi tuloy kita na ipaghanda ng almusal. Sus, okay lang yun. Nakapagluto na ako kaso sinangag at hotdog lang. Pabili ka na lang ng pandesal mamaya. Uy, okay ka lang ba? Oo, ayos lang. Medyo nahihilo lang. Kasi para akong... Teka lang. Uy. Naku, ano nangyayari? Naku, diyan ka sa lababo, ilabas mo lang. Sige lang. Ba't kaya... Grabe, bigla akong nahilo. Naku, wala pang laman tiyan mo. Nagkakandaso ka na. Teka nga, maupo ka muna. Wala na ba? Parang meron pa nga eh. Dito muna ako sa tabi ng lababo. Sige. Hindi na muna ako papasok. Magpa-check up muna tayo. Isuka mo lang, iha. Ay, pusa ka na! Ninang, bakit? Kanina pa po ba kayo dyan? Hindi. Pumunta ako dito kasi may naaamoy akong masarap. Yun ang pinakamasarap na naamoy ko. Kaya, hindi ko mapigilang. Nako, pasensya na. Nagulat ko yata kayo. Kasi naman, talagang sobrang sarap ng amoy. Ninang, ayos ka lang ba? Bakit para kang naglalaway? Nako, hindi. May ininom kasi akong tsaa. Parang umasim ang sikmura ko. Para akong nasusuka. Nako, pasensya na. Sige Marco, ipa-check up mo na yung asawa mo. Heto 1,000. Naku tita, wag na po. Meron naman ho. Hindi. Idagdag mo na yan. Tapos niyan, i-blow out mo yung asawa mo. Kumain kayo sa fast food na gusto niya. Dapat ingatan at alagaan ang buntis. Ibigay lahat ng gusto para lalo tong sumarap. Lumakas. O sige, tutuloy na ako. Sige ho, Ninang. Buntis? Naku, nahimatay na! Joy! Anong... Marco? Nasaan tayo? Relax ka lang ha. Nasa klinik tayo eh. Nahimatay ka eh. Kasi buntis ka. Buntis? Ano?
Marco, buntis ako. Buntis ako. Magkakaanak na tayo, Marco. Oo, magkakababy na tayo. 2 weeks na daw yan kaso maselan daw yung pagbubuntis mo eh. Kasi parang mahina daw yung katawan mo. Pero di bale, may mga vitamins naman yan. Grabe, ang galing. Buntis ako. Ang saya naman. Pangako, aalagaan ko tong mabuti. Sa tuwa naming mag-asawa, bigla kaming nagkayakapan. Pagkalabas sa klinik, nagpunta nga kami sa paboritong fast food ni Joy. Naalala kong bigla akong inabutan ni tita ng 1,000. Nagtaka ako doon. Pero hindi ko na inisip yun dahil napakasaya namin ni Joy. At nang makauwi kami, ipinaalam agad namin kay nanay ang napakasayang balita. Buntis ho ako, Nay. 2 weeks na daw ho. Ay, sus Mariosep! Ay, nako po. Abay, magkakaapo na ako. Ay, nako. Napakasaya naman ni Re. Hoy, Mando, narinig mo ba yon? Abay, magkakaapo ka na. Kaya magbago ka na. Ako na naman ang nakita mo. Marco, dahil magiging tatay ka na, dapat magpainom ka niyan. Kita mo to. Alak na naman ang laman ng utak. Bakit? Talaga naman. Una nga po eh. Dapat may selebrasyon yan. Tama si Mando. Dapat may selebrasyon. At sagot ko na yon. Ho? Ninang? Hindi naman ho. Ay naku, Marco. Huwag ka nang kumontra. Maghahanda tayo mamayang hapon. Wala kayong iintindihin. At para na rin maalagaan ang napakagandang buntis, ako na ang kumadrona nyo. Sa Kapis kasi, ako ang kumadrona ng barangay namin. Ngayon, iha, ikaw naman ang aalagaan ko. Bigla ulit sumulpot si Ninang. Baka sa mukha ni Joy ang pagtataka. Pero pinalampas na lang niya ang tila mas masaya pang si Ninang. At kinahapunan, talagang bumaha ng pagkain at alak. May videoke pa. Parang nagkaroon ng biglaang piyesta sa kalye namin. Anong rason? Dahil nga daw buntis si Joy, sabi ni Ninang. Oh, kumusta ang magandang buntis? Kumain na ba? Opo. Kumuha po ako ng kakanin kanina doon. Ay, nga pala tita. Ano bang tita? Ninang ang itawag mo sa akin. Asawa ka ng inaanak ko. Kaya hindi ka na rin iba sa akin. Mula ngayon, Ninang na rin ang tawag mo sa akin. Sige po, Ninang. O ano? Sabi ko sa'yo effective ang mga masahe ko sa'yo, pati yung langis. Di ba't mas maalab kayong dalawa? Ay nako, napakaganda mo talagang buntis. Ikaw ang pinakamagandang buntis na nakita ko. Ay, napakasarap mo. Ano ho? Ang ibig kong sabihin, sa lahat ng buntis na nahawakan ko, siguradong ikaw ang pinakamasarap alagaan kasi asawa ka ng inaanak ko at kamukha ka pa ng anak ko. Alam mo, para na rin akong nagkaapo. Huwag kang mag-alala, iha. Aalagaan natin ang sanggol mo. Si Ninang ang bahala sa'yo. Ninang, kumain na po ba kayo? Nako, mamaya na. Sa amoy pa lang nito busog na ako. Ninang talaga. Marco, matutulog na muna siguro ako. Medyo masakit sa ulo yung ingay. Ay nako, oo nga pala. Teka, ipapatigil ko yung... Wag na ho. Hindi na ho dinig yan sa kwarto. Tara, samahan na kita. Sandali lang, Ninang ha.
Kitang-kita ko kung paano langhapin ni Ninang si Joy. Mula sa buhok hanggang sa balat nito. Napansin ko ring hindi na komportable si Joy. Nang gabing yon, nagising kami ni Joy sa isa na namang panggagambala ng kung ano sa amin. Marco! Marco! Bakit? Ano nangyari? Joy! May tao sa bintana. May babae. Bumubulong-bulong tapos tumatawa. May babae doon. Kitang-kita ko, Marco. Pesting yun. Titignan ko sa labas. Hindi. Wag mo akong iwan dito. Dito ka lang. Nandyan lang siya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Joy, nanginginig ka. Relax ka lang. Sandali. Ikukuha kita ng... Hindi. Wag na. Wag kang umalis. Nakatingin pa rin siya. Nandyan lang. Baka kung anong gawin niya. Sige. Pero relax ka lang. Dito lang ako. Hahawakan lang kita. Ligtas ka. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Biglang sumigaw si Joy. May nakadungaw na babae. Bumubulong. Tumatawa. Grabe ang panginginig ng asawa ko. Kitang-kita rin sa mukha at mata niya ang napakatinding takot. Tumutulo na ang mga luha nito. Matagal rin bago ko siya napakalma. Ni hindi ko siya maikuha ng tubig. Pero para na rin mapagpag ang takot niya, niyaya ko na siyang magmeryenda sa kusina. Nalibang siya sa paghigop ng lugaw at sa tinapay. 2 oras din kaming nanood ng TV sa sala. Nang antukin, bumalik na ulit kami sa kwarto. Kinumutan at niyakap ko siya. Nay, Oh, kaaga mo namang nagising. hindi ako makatulog eh. Nag-aalala ka sa mag-ina mo. Opo, Nay. Kasi naman po, ano kaya yung mga parang... Yung kung ano-anong umaligid sa atin, lalo pag gabi? Alam ko ang nasa isip mo. Pero mas maigi kung mas mag-iingat tayo. Walang mawawala kung maniniwala tayo doon. Gawin ang dapat gawin para makaiwas sa... basta wag mong aalisan ng paningin ng mag-ina mo. Yun nga po ginagawa ko kaso hindi naman ako palagi nandito eh. Nay, si Ninang po ba? Saan niyo siya nakilala? Ang ninang mo. Nagtrabaho kasi ako noon sa kapis. Anak siya ng may-ari ng pinasukan ko noon. Napabarkada lang sa akin yan. Bakit ba? Matagal niyo na pala talaga siyang kaibigan. Natagal na rin ho siya dito, no? Oo nga eh. Sabi niya, 1 linggo lang siya dito. Pero ewan ko ba yan? 1 buwan din ang lumipas at si Nina nga ang nag-aasikaso kay Joy. Marami siyang pinapahid kay Joy. Hanggang sa kailangan kong ipa-check up si Joy dahil sa panghihina nito at pati ng baby. Mahina daw yung baby. Delikado raw. Ba't ganun, Marco? Ba't ginagawa ko naman ang lahat ng dapat gawin? Doble-doble pa nga eh. Iniinom ko lahat ng vitamins. Puro nangagula yung kinakain ko. Umaga't hapon na nga rin ako naglalakad. Ano ba naman yan? Nagbuntis ako, tapos ang palpa ko naman palang nanay. Wag mo namang sisihin ang sarili mo. Wala namang masasabi sa pag-aalaga mo eh. Ginagawa mo ang lahat ng dapat gawin. Sabi ng doktor, talagang may mga maselan magbuntis pero kaya mo yan. Kaya natin to. Pagtutulungan natin. Ewan ko ba? Diskumpiyado na ako sa sarili ko. Takot na ako, Marco. Joy, kailangan natin tapangan pareho para sa baby. Tutulungan din tayo ng langit. Magdasal tayo. Makakayanan natin to. Malalampasan din natin to. Mahina ang katawan ni Joy. Mahina ang tibok ng puso ng bata. Nanganganib na malaglag ang bata. Yan ang prangkahang sinasabi ng doktor.
Nariyan pa ang mayat-mayang panggagambala sa amin ng mga di maipaliwanag na pangyayari sa gabi. Isang gabi, ginising na naman ako ni Joy. Marco, Joy, bakit? Ano yun? may tao sa bubong. Sumilip sa butas. Nakita ko yung mata, Marco. Ano? Sandali, tatawagin ko si nanay, lalabasin ko yun. Nay! Nay, gising! Patulong kami, Nay! Oh, Marco, ano ba yon? Pinalipat ko si nanay sa kwarto namin para samahan ang nanginginig na si Joy. Ako naman, lumabas na may dalang itak. Tinutuktok ko ng itak ang bubungan. Naglagay ako ng hagdan at umakyat pa ako. 2 oras akong tumambay at nagbantay sa bubungan. Sabihan na akong nasisiraan, pero praning na ako sa sitwasyon ni Joy at sa kung anong umaaligid sa amin. Ninang, tanong ko lang, no? Ewan ko kung maniniwala kayo eh. Ano ba yon? Sige lang. Kasi paggabi, madalas-dalas kasi kaming nakakarinig ng kung ano-ano sa paligid paggabi eh. Natatakot si Joy. Ay nako, kapag buntis, ganun talaga. Mas matalas ang pakiramdam. Mas maligalig ang isip. Pero wala yon. Basta't binabantayan mo ang asawa mo. Wala yon. Natural na lagi kayong natatakot kasi pinoprotektahan ninyo ang baby nyo. Pero huwag kang masyadong mag-alala doon. Naku, Ninang, Royal Rumble na naman sa bahay namin. Teka lang ha. Hoy, Nay! Tay! Itong demonyo mong ama, nakabuntis. Tapos, Itong impakta mong ina, ipinakulam yung magiging ina ng anak ko. Nalaglag tuloy ang bata. Ano? Ano ba yan? Magsitigil nga kayo. Si Joy, masistress lalo si Joy eh. Magsikalma nga kayong lahat. Lumayas na si tatay. Nabuntis na pala niya ang kabit niya. At dahil nalaglag ang bata, si nanay ang pinagbibintangan nitong nagpakulam sa kabit niya. Gulong-gulo ako sa paligid ko. Hirap kami sa pagbubuntis ng asawa ko. Palagi pang sumasabog sila nanay. At lalo pang gumulo ang mundo namin nang maospital si tatay. Mando, impakto ka kasi. Ito tuloy yung napala mo, Mando. Huwag kang mamamatay. Gugulpihin pa kita, Mando. Nay, hindi mo kang na-aksidente yung itsura ni tatay eh. Nawakwak yung leg eh, tapos yung tagiliran. Di ko maintindihan eh, para siyang inatake ng kung anong hayop. Ewan ko na, Marco. Hindi ko na alam ang nangyayari. Ay, Diyos ko po, Mando. Nay, sige na. Ako na muna magbabantay. Namumutla na kayo eh. Saka si Joy walang kasama eh. Kung pwede, doon na lang kayo sa kwarto namin ha. Sige na, Nay, ako na bahala. Hindi ako naniniwalang na aksidente si tatay. May 4 na araw din akong nagbabantay kay tatay. Halos hindi ko na nakikita ang mag-ina ko. Wala akong nagawa, kundi ipagkatiwala muna si Joy kay nanay at ninang. At yun pala ang pinakamalaki kong pagkakamali. Sa totoo lang, hilong-hilo na ako sa nangyayari at lalo pang lalala sa isang tawag sa akin ni nanay. Hello, Nay? Teka, kumalma ka. Ano ba yun? Nakakataranta yung iyak niyo eh. Marco, si Joy. Nawawala si Joy. Lintik, ano? Paano? Diyos ko, Nay, magwawalang buwan na yun eh. Puwisit! Bumalik si nanay sa ospital. Ako naman, hinanap si Joy. Kumpleto ang mga gamit niya sa bahay, kaya hindi siya nagpunta sa kung saan. Para akong ipo-ipo sa paghahanap kay Joy.
Lahat ng kaanak niya napuntahan ko na. Nagalit pa sa akin ang nanay nito dahil pinabayaan ko raw ang anak niya. Putang inis, buwisit! Diyos ko naman! Diyos ko, Joy! Nasaan ka? Lahat na napuntahan ko na! Hi, baby boy. Problemado ka yata. Gusto mo? Lumayas ka dito, kabayo ka! Huwag mo akong simulan ngayon, mapapatay kita! Kesa ako ang patayin mo, yung kumuha sa asawa mo ang patayin mo. Gago! Ba't ako maniniwala sa'yo? Ba't ka maniniwala sa akin? Kasi galing ako dun sa kumuha din sa asawa mo. Nakatakas lang ako pero muntik na akong lamunin ng ninang mo ba yon? Yung kumadrona ko noon ng asawa mo? Ay, Diyos ko! Diyos ko, gusto ko nang sinasakal pero masyadong madiin, aray ko! Pag binitawan kita, dapat lumabas ka na! Pasasabugin ko yung mukha mong kabayo ka! Puro kasi braso pinapagana mo. Ayaw mong gamitin utak mo. Bitawan mo nga ako. Isipin mo, ano yung mga pinagpapapahid sa pinagpapapaligo sa asawa mo? Alam mo ba kung ano yun? Balita ko rin napakaselan magbuntis ng asawa mo. Pero ang lusog-lusog nun, napakabata rin nun. Kasi nga, may ginagawa sa kanya yung ninang mong tiktik. Anong malay natin? Baka hinihikop na niya yung buhay ng baby kahit nasa tiyan pa yun ni Joy to the world. Mag-isip ka. Hindi puro ka, ewan ko ba sa inyong mga lalaki? Ano ka ngayon? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Ngayon, iiyak ka. Hindi ko na alam. Hoy, hindi to MMK. Kumilos ka para sa asawa mo. Di ba wala na dyan yung ninang mo? Gulat ka, no? Di mo na naman alam. Tara, tignan natin yung mga gamit dun para maniwala ka. Pag ako pinaglululoko mo, ibabaw kita dito. Baon mo your face. Yan. Yan pa. Yung mga kandila na yan, ginagamit niya sa pagsamba sa Diyos niya. Tapos yung mga langis na yan, ito, pinapahid to para matunto ng buntis kahit saan magpunta. Tapos ito, papahid din sa buntis para mabalutan niya ng barang niya yung buntis. At ang nakakatakot nun, nalagyan na niya yung asawa mo. Anytime, pwede niya hugutin ng sanggol nang di namamalayan ng buntis. Tapos ayan, yun pa, mga burloloy niya, pang orasyon yan, para palakasin yung pagkaaswang niya. Di ba? Ano naman kung may ganyang gamit si Ninang? Hindi naman niya masasabi kung talagang aswang nga yun. Mali ko ba kung imbento mo lang yan? Hay nako, ang cute ng ina mo. Last na to, may alam ako sa pagtatawas. Siyempre, may putok ka. Hindi yon. Damuhong to, pagtatawas, yung orasyon. Titignan natin yung lokasyon ng asawa mo. Ayaw mo? Sige, uwi na ako. Sige na, gawin mo na. Naman pala eh. O, pahingin gamit ng asawa mo. Huwag lang brat panty ha, tatapon ko yon. Pwede na ba panyo? Akin na. Gagawin ko na. O, kiss muna. Charing, kita mo yung lalabas sa tubig ha? Kaso, ako lang makakapag-interpret niyan. Habang ginagawa ko to, let's take you down memory lane. Naaalala mo yung tinamaan nyo ng airgun? Yung akala nyo magnanakaw sa bubong? Naalala ko yun pero tinamaan pala ng airgun yung ibon. Una, hindi lang yun ibon. Tapos, tinamaan yun. Ewan ko kung napansin nyo pero nagkasugat malamang yung tita nyo. Kahit airgun lang yun, hindi siya agad gumaling kasi pilak yung bala ng airgun ni Bong eh. Manunugis tatay nun. Wisit, yung nakitang sugat ni Joy kay Ninang. And you hit the jackpot. So, nasugatan nga. Sabi sa'yo eh. Tapos, ano reaksyon niya kay Buntis? Di ba di niya mapigilang maglaway? Oo, tama nga. Kaya pala talagang hindi lang siya natutuwa kay Joy. Another check mark. Kasi sa kanyang panlasa at pandama si Joy ay isang chicken joy. Crispy-licious, juicy-licious, gravy-licious, best... Tama na, pwede ba? Ano yan? Sungit naman itong damulag na to. Ito na, kita mo yan? Yan yung dulo ng manggahan ni Nakapede. Sabi ni Google, yan ang location ni Joy. Based on all available data, sabi nga ni Dora,
Come on, Babonos! Everybody, let's go! Come on, let's get... Hoy! Saan ka pupunta? Hey Joy, bahala ka dyan! Hoy, tingin mo kaya mo yung tik-tik without my help? Saka wala ka man lang panlaban, mamamatay ka. Idadamay mo pa yung mag-ina mo. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mo ang baklitang ina! Buisit, ba't ba ikaw pa makakasama ko? Alam ko nababanas ka na sa akin, pero ako lang ang makakatulong sa'yo ngayon. Anak ako ng nasirang manunugis ng aswang sa kabilang baryo. Hindi man ako manunugis, ako pa rin si Paloma, ang trauma ng mga aswang. Ewan ko kung maniniwala ako sa'yo pero wala na akong choice eh. Ano yun? Ang baho! Oy, di ako yun ha, ninang mo yun. Kahit sosyalera at mukhang mabango yun, mabantot rin yun pag aswang yun, no? At dahil malamang na nasa anyong aswang siya, mas delikado para sa mag-ina mo. Ayun na yung kubo, kailangan natin tiyempohan. Ay gaga, sumugod na. Hoy! Joy! Nasaan ka? Ninang! Ninang! Ilabas mo si Joy! Sa likod mo! Wag! Buisit! Ano nangyayari? Yan ang dila ni Ninang. Anong pakiramdam na tumagos sa laman mo ang mismong talim nito? Nilalamig ka na ba? Napakawalang yamo talaga! Papasok ako sa kubo sa gitna ng kakahuyan. Pero nanlambot ako nang may tumarak sa likuran ko. At tumagos pa to sa kanang dibdib ko. Si Ninang, mula sa pagkakabitin sa puno, ay humaba ang dila nito, tinusok ako. Pati si Paloma, nasaksak rin at sumubsob na. Ninang! Hayop ka! Ba't naman ganyan ka kay Ninang? Dahil ba, hindi man lang kita naaginalduhan nung bata ka? Yan na ang aginaldo ko sa'yo. Bawing-bawi na ako. Lasapin mo ang sakit! Impacto kang babae ka! Talaga dumayo ka ba dito para... Huwag kang sasabat pag hindi ka kinakausap. Kaya maagang natodas ang tatay mo eh. Pakialamero, kaya mo! At yan din ang mga kong tumapos sa buhay niya. Ninang! Maawa ka kay Joy! Si Joy! Nasaan siya? Si Joy? Ang napakasarap na buntis! Hindi mo pa nga pala ako pinasasalamatan. Kaya kayo nakabuo dahil sa akin, sa mga ipinahid ko sa kanya. Ilang gabing mas mainit at mas mabangis ang mga pag-iniig ninyo. Dahil yun sa akin, kasi ikaw, inutil kang asawa. Hindi mo nabibigay ang pangangailangan ng asawa mo. Hindi mo kayang buhayin at irespeto ang pagkababae ng asawa mo. Pero ngayon, akin na siya. Hindi pwede! Demonyo ka, Ninang! Hindi demonyo ang Ninang, pero kumakain ng cute na anghel ang Ninang. Lamunin mo ang hagupit ng baklitang ina! Madong, Kahit sugatan, nahagupit ni Paloma si Ninang. Napaangil ito at gumulong sa sobrang sakit. Itinihaya ko ni Paloma't hinugot ang talim ng dila ng tiktik. Bumulwak ang dugo. Pero diniinan niya to at binuhusan ng kung anong likido. Bahagyatong naghilom. Kahit paano'y nakagalaw ako. Pasugod ang galit na aswang. Pero natsambahan ko ito ng itak sa mukha. Peste kayong dalawa! Hindi ko kayo bubuhayin! Nadali ka ano? Puti nga sa'yo. Hoy, puntahan mo na yung asawa mo sa kubo. Ako ng jojombag dites. Kakalwin ko ng hair nito up and down.
Sige, salamat! You're welcome. Kiss you later. Ikaw naman. Naku, nagigigil ako sa'yo. Nategi ang food ko dahil sa'yo. Tamhin mo ngayon ang hagupit ng ganti ng anak ng manunugis. Ako si Paloma, ang baklitang ina. Basura ka! Isasabog ko ang lamang loob mo dito! Hoy Marco bebe, bilisan mo naman. Nasaan na yun? Joy! Nasaan ka? Joy! Joy! Ano? Kaya mo pa? Ilang litrong dugo mo na kaya ang dumidilig dito? Grabe, punit-punit na yung beauty ko. Pero lalaban pa rin ang kiss. Naririnig ko ang labanan habang patakbo ako sa kubo. Pero nangingibabaw ang daing at igik ni Paloma. Ibig sabihin, puro siya ang tinatamaan. Ako naman, nakarating na sa kubo. Pero nang mabuksan ko ito, para na akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa dinatnan ko. Si Joy, impis na ang tiyan. Dumudugo ang harapan, ang bibig, ilong at tenga. Maputla na rin ito. Hindi! Hindi! Joy! Hindi pwede! Joy! Hindi! Joy! Nagustuhan mo ba ang regalo ng ninang? Hindi, nahuli na kaya kami? Ito na ang huling mararamdaman mo. Damhin mong mabuti ang sakit na huling naramdaman ng walang kwenta mong ama. At tanong mo kung nahuli kayo? May hinahabol pala kayo? Wala na. Nahigop ko na ang buhay ng munting anghel ng aking inaanak. Kaya ako ang mas malakas ngayon. O ano? Kumusta ang regalo ni Ninang? Hindi pwede to! Wala na! Joy! Tumilad ka, Joy! Joy, hindi! Napakasarap pakinggan ng hiyaw ng pusong nawarak. Papatayin kitang demonyo ka! Sorry, Marco. Mula sa pagkakalupasay ko sa harapan ng walang malay na si Joy, tumayo ako't pinag-iitak ang kubo. Saka ako diretsyong tumakbo kay Ninang. Natanaw ko pa ang duguang si Paloma na nakahandusay na. Nakakaiwas siya sa bawat wasiwas ko ng itak. Nilalaro lang niya ako, pero napaliw siya ng dambahin ng duguang si Paloma. Kaya tinamaan ko na siya ng isa. Bumagsak siya at dito ko na ibinuhos ang lahat ng galit ko. Demonyo ka! Wala na! Wala na! Sinira mo lahat! Sinira mo ang mundo ko! Winasak mo si Joy! Lamuni mo to! Ito ang lahat ng galit ko! Para kay Joy! Para kay Joy! Ah! Joy! Sorry, Joy! Sorry! Ang bagal ko kasi! Ang tanga ko kasi! Marco, nasan tayo? Sa wakas! Nagising ka rin sa wakas! Joy, salamat sa Diyos! Marco, yung baby natin. Yung baby natin, Marco. Sorry. Tama na! Tama na yan, Joy! Sorry din! Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita! Wala na ang baby pero lalaban tayo. Huwag kang bibitaw. Nakaligtas si Paloma. Napatay ko ang tiktik. Pero Miss Esperanza, malungkot ang wakas ng kwento.
dahil tuluyan nang nawala ang baby namin. Kaya pala nang hihina si Joy. Lahat pala ng ginagawa sa kanya ni Ninang ay para higupin ang enerhiya at sariwang buhay ng sanggol. Nakuha niya ang baby na hindi dinudukot sa sinapupunan ni Joy. Talagang hindi ko nailigtas ang baby namin, pero nabuhay kaming dalawa ni Joy. Hanggang ngayon, Miss Esperanza, hindi pa kami nakakabawi sa kinasadlakan namin. Patuloy pa rin kaming nagluluksa. Patuloy pa rin naming hinahanap ang daan para makabalik sa dati naming buhay. Pero ang pinanghahawakan na lang naming mag-asawa ay ang pagmamahal sa isa't isa, na sa kabila ng lahat ng masasakit na nangyari, nananatili at nagpapakatibay. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Miss Esperanza. Sa lahat ng magkarelasyong kapareho namin ang pinagdaanan ngayon, hanapin at kapitan niyo ang inyong pagmamahalan. Dito kayo nagsimula, kaya ito rin ang magsasalba sa inyo. Salamat, Miss Esperanza. God bless at more power.